Hello everyone! Welcome back sa aking YouTube channel! For today's video guys, magluluto tayo ng udong at miswa na may sardinas, piniritong tuyo, atay ng manok, at dynamite. So una natin lulutuin guys, ang miswa with udong at with sardinas. So ayan, nakita nyo naman guys, nagisa ako ng bawang, sibuyas at siling haba. Nilagyan ko rin siya ng pantimpla, magic sarap, chili powder, at saka black pepper. So, ayan po yung ginamit ko. Yung ginamit ko isang sardinas lang. This is good for 2 to 3 person yung niluto ko. Nilagyan ko na siya ng tubig. So, ang tubig, depende na lang sa inyo kung gaano kadami. Basta yung niluto ko is good to 2 to 3 person. So, ayan. Kumukulo na yung tubig. That's the time na ilalagay na natin yung udong at saka miswa. Mas masarap kasi na magkasabay silang dalawa. Mas masarap yung udong at saka miswa na ihalo kesa ano lang, miswa lang or udong lang. So ayan guys, halu-haluin natin at maghintay tayo ng ilang minutes at ayan, maluluto na yung miswa. Nilagyan ko din pala siya ng gulay. So, depende na sa inyo kung ano yung gusto nyo ilagay na gulay. Basta sa akin, carrots at saka cabbage, mas masarap talaga. Mas lalong sumasarap kasi yung udong mo o yung sabaw pag merong gulay. So, nasa sa inyo na kung ano yung gusto nyo ilagay na gulay. So, sa akin, ito perfect yung cabbage at saka carrots. So, kumukulo-kulo na siya. Mukhang luto na and ready to serve na yung simpleng ulam natin. I'm so excited. Syempre, pag may ganitong sabaw, syempre mas masarap din pag merong tuyo. So, ayan, nagprito ako ng 4 na tuyo. Mas masarap tong tuyo na to kasi hindi siya maalat. Fresh at bagong gawa talaga siya. So, perfect ang kainin pag merong tuyo. Next nating lulutuin ay ang atay ng manok. So naglagay muna ako ng mantika. Kaunti lang na mantika sa kawali. Next natin is ilagay natin yung or igisa natin yung bawang at saka sibuyas. At dahil mahal yung sibuyas, ang ginamit ko ay yung spring onion, yung ano niya, yung matigas na part ng spring onions para meron siyang konting lasa ng sibuyas kasi mahal nga yung sibuyas sa panahon ngayon. So wag na muna natin lagyan ng sibuyas. Nilagyan ko na rin siya ng patatas at saka carrot. So maliliit lang naman yung nilagay ko. Depende na sa inyo kung gaano karami yung ilagay yung gulay. So sa akin at least meron lang siyang gulay. So yung pantimpla ko, nilagyan ko ng asin, black pepper. Set aside muna natin yung gulay kasi igigisa na natin yung atay ng manok. Bali yung niluto ko is 1 kilo na atay ng manok, good for 4 to 5 person. Yung ginamit ko ng pantimpla din is yung black pepper. Nilagyan ko siya ng chili flakes kasi mas gusto ko yung medyo maanghang. Nilagyan ko din ng dahon ng paminta para mas mabango siya at saka nilagyan ko na din ng konting chili powder. Nilagyan ko din ng soy sauce.
So, depende na sa inyo kung paano nyo siya itimpla. At, syempre, hindi mawawala yung oyster sauce. Lalong sumasarap yung luto natin, guys, pag may oyster sauce. So, bali yung ginamit ko is isang pack lang, yung tagpa 5 pesos. Malasa na naman siya. So, ayan, halu-haluin natin. And then, wait for ilang minutes. Then, takpan muna natin para maluto. So, ayan, medyo luto na yung atay ng manok. That's the time na ilalagay na natin yung sinet aside natin na gulay at mga spices. Dinagdagan ko din siya ng konting tubig kasi hindi pa siya masyadong luto. So ayan, mukhang luto na yung atay ng manok na may gulay. And I'm so excited, ang bango-bango niya. Ayan, dagdagan na din natin ng dahon ng sibuyas para mas maging colorful yung niluto natin, para mas maganda din siyang tingnan. So ayan na, luto na siya, guys, and it's ready to serve. So punta naman tayo dito sa last na luluto na natin, yung dynamite with egg and cheese. First time kong gumawa ng ganito, kaya tinatry ko lang siya. So instead na gamitan ko siya ng meat, cheese lang muna yung ginamit ko. So bali, una natin gagawin is, ayan, hihiwain natin. Pagkatapos, tanggalan natin ng mga buto yung sili. So hindi naman masyadong kalakihan yung sili kasi nga itatry ko pa lang. So medyo maliit yung mga sili yung binili ko. Tatanggalan natin siya ng laman, yung seeds niya, para dyan natin ilagay yung cheese. So, ayan po, konti lang naman yung ginawa ko kasi nga itatry lang natin. Yung ginamit ko nga pala na cheese ay Edin cheese. Pwede naman kayo gumamit ng mozzarella cheese or anong cheese na gusto nyo gamitin. So, ayan, hatiin natin siya ng mga pahaba at medyo thin ang pagka-slice niya kasi nga hindi masyadong malaki or hindi naman malaki yung mga sili na ginamit ko. So, ayan, nalalagyan ko na siya ng cheese yung loob ng sili. So, pagkatapos natin nilagyan ng cheese lahat ng sili, balutin na natin siya ng lumpia wrapper. So, bali yung ginamit ko na wrapper is yung parang Chinese na wrapper. Tinry ko lang din siya kung maganda ba siyang gamitin. So, I prefer na gamitin is yung ordinary lang na lumpia wrapper kasi mas manipis at tapos mas madali lang siyang matupi. Unlike ng ganitong wrapper, kasi ito lang naman yung available sa bahay. So, ito na lang din yung ginamit ko. Pero mas maganda pa rin gamitin yung ordinary na lumpia wrapper kasi ano siya, medyo manipis at mabilis lang siyang matupi. Tapos nating marap lahat yung sili. So, it's time for us to prito na. So, ayan, ipiprito na natin siya. So, nasa sa inyo na yan kung gusto nyo lagyan ng egg or cornstarch. So, sa akin yung nilagay ko, egg at cornstarch para hindi masyadong maghiwalay. Kasi nga medyo matigas yung nagamit ko na wrapper. Kaya nilagyan ko siya ng egg para mag-stick together yung lumpia wrapper.
golden brown na yung kulay niya, that's the time na tatanggalin nyo na siya sa mantika para hindi siya masunog or ma-overcook. So ayan, naluto na yung last recipe natin, which is ang dynamite with egg and cheese. It's almost perfect, not bad for the first try. So i-try natin siya next time with stuffed meat and egg and cheese pa din. So that's all. Thank you so much for watching. See you on my next video. Bye!